Pasok na naman tayo guys. Simula na naman ang bakbakan. Tingnan nyo yan, may papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Umaba na yun. Side na sa lupa. Tapos wala nang gap doon. Tapos itong kapal na. Eh wala na. Kanina lang yan nakuha sa kalsada eh. Hayaan ko na muna yun dyan. Bukas ko na yung tatab-tabin. Sa itsura ng langit na to guys, ito niya maputi yung kalangitan sa gabi, diba gabing gabi ngayon 10:30 ng gabi at yung langit ay ganyan kaputi. Nagbabadya na parang mag-i-snow kayo magdamag easy talaga yun. Till next week babalik na ulit kami daw sa ano sa positive. Siguradong maglulusaw lahat tong mga yelo na to. Sakto nga pala sa next week, this weekend meron kaming bisita. So papasyal namin sila. Sana bigyan kami ng magandang panahon para hindi naman kami lamigin sa paggagalaan sa pamamasyal natin sa bahay. Nga pala no, bali ang company namin ay hiring ulit ngayon. Nag-post na sila sa Indeed. Ay nag-i-snow na dito sa bandang southeast. Snowy na dito. Nakikita nyo ba yan guys? Sumasalubong sa salamin ko. Snow na yan. So doon sa amin, sa pinanggalingan ko sa bahay namin, walang ka-snow pa doon. Pero nakita ko na nga nung tumingin ako dito sa bandang east, sabi ko talaga yung puti na yun ng ulap, snow talaga yung tingin ko doon. So hindi ako nagkamali kasi ito nga pumapatak na dito sa southeast. Biyahe ko kasi lagi guys is from southwest to southeast pupunta sa trabaho. So yan, minsan ang weather doon iba kaysa sa weather dito. Yan ang crazy weather dito sa Calgary. Hindi ka pwedeng pakakampante na kung sa inyo mainit, sa pupunta mo mainit din. Kahit sa same na city pa rin kayo, nasa Calgary ka pa rin, pero mabilis talagang mag-iba-iba yung weather dito. Yun, so makibalik ko nga doon sa kinukwento ko kanina. Ang company namin ay hiring na naman ng forklift operators para sa, hindi ako nagkakamali, para sa afternoon tsaka sa night shift. So yung night shift kami yun. Pero yun nga, yung kagaya ng ina-explain ko, kagaya dati kasi nag-post na rin ako ng ganito nung nag-hiring kami. Yung mga subscriber ko na nasa labas ng Canada, yung nagtatanong kung pwede ba silang mag-apply, ano ba yung agency, yun, ina-explain ko lang sa inyo, paliwanag ko sa inyo mabuti na yun kasing employer namin, kagaya ng karamihang employer dito sa Calgary o sa Canada, ay hindi naman sila kumukuha or hindi nila kayang kumuha ng foreign workers galing sa outside Canada. Pag sinabi ko hiring, ang ibig sabihin lang nila, ang hinahire lang nila is talagang yung from within Canada or within Calgary nga kung tutuusin. Yung within Calgary. Kasi guys, hindi sila nag-hire ng temporary workers from outside Canada kasi kaya nilang punan yung mga kailangan nilang tao sa pagkuha lamang dito sa Calgary. Ngayon, doon sa mga nagko-comment sa akin na baka pwede ko silang ipagpasa ng resume, ang masasabi ko sa inyo, wala namang masamang mag-try kayo, mag-pass kayo ng resume. Pero yun nga, walang assurance dahil kahit kami, sinabihan kami ng manager namin na tinatanggap lang talaga, ang prefer nila is yung may experience na. Kasi nga naman, hindi nila afford yung pagdating ng bulto ng trabaho, imbis na ready to start at makapag-contribute na kaagad, yung bagong employee, ang mangyayari, lahat is babagal dahil magte-train pa ulit ng bago or te-training pa sila. Yun ang reason kung bakit ang gusto nila is yung mga well-experienced na. Although ito, binrought up na namin to dati sa employer namin, sa manager namin. Nasabi namin, oo nga, nakakakuha tayo ng mga
experienced na forklift operators. Ang problema, sila rin naman yung mga hindi tumatagal sa trabaho. Dahil siguro naliliitan sila sa rate or nabibigatan sila sa trabaho, lalo na trabaho namin sobrang lamig. Freezer kami nagtatrabaho. So, lalo na kapag may edad na, usually dito kapag may edad ka na sa freezer, kukwit ka na sa freezer pwede bang malipat na lang ako sa cooler or sa dry kasi medyo mabigat talaga sa katawan yung trabaho sa freezer na ginagawa namin gabi-gabi. Magdamagan yun for 8 hours, no? Meron lang kaming like 30 minutes break or 45 minutes break. So, yun. Sa obserbasyon ko lang ha, yung kagaya ko na nagsimula as temp or galing sa agency. Ang tinutukoy ko dito nga pala guys na agency ha, hindi yung agency na nag-hire galing ibang bansa ha. Yung agency na tinutukoy ko dito kung saan ako nag-start is yung agency rin yun dito rin sa Canada, dito rin mismo sa Calgary, na ang trabaho nga nila is maglagay ng mga tao, kumuha ng mga tao para ipadala dito sa mga warehouse na contacts nila. Kumbaga pag yung warehouses nangangailangan ng laborers, yun ako yun, kami yun dati nung bago ako, laborer ako. Sa agency, ang trabaho mo, hindi nagsimula ako, hindi forklift operator dahil sabi ko nga sa inyo, wala naman akong experience sa pag-warehouse or lalo na sa pag-ooperate ng machines nung dumating ako sa Canada. Nagsimula ako as taga-buhat, taga-diskarga ng mga truck, ng mga trailer, di ba? Di mano-mano, pakamay, hanggang sa nagustuhan lamang ako ng bisor namin ng panggabi, tapos tinrain niya ako. Doon ako nag-umpisa, guys. Hindi ko naman may suggest sa inyo na sabihin kong mag-agency muna kayo dahil unang-una, hindi naman ibig sabihin na nag-agency ka at nakapag-work ka sa warehouse, assurance na i-hire ka ng warehouse na yon or i-absorb ka. Hindi naman laging ganyan yung case. Kumbaga parang para sa akin, kino-consider ko na lang ang sarili ko na maswerte kasi nung time na yon, yung warehouse na pag-assignan sa akin, kailangan nila ng tao. At dahil nakita naman nila yung kumbaga yung sipag ko sa trabaho, yung dedikasyon ko sa trabaho, sa pagpasok, nakita nila ko ng potential na bakit hindi namin turuan tong tao na to. So kaya ako natuto at kaya ako na-absorb ng company. Pero yun ay walang assurance. Pero masasabi ko naman dito sa inyo, kami dito ng mga Pilipino na magkakasama dito, karamihan sa amin dito galing agency. Yun lang siguro may papayo ko sa inyo. Kung desidido talaga kayo, kung magtatrabaho kayo sa ganito, dapat kahit gaano kahirap ang trabaho, pag-igihin nyo na. Dahil kung gusto nyo rin, nangangarap kayo na ma-hire, ma-absorb ng company, diba? Galing sa agency, hindi naman kayo bibigyan ng tsansa ng company kung hindi kayo makikita ng sipag sa trabaho So, kahit na agency pa kayo, sipagan nyo na, magpakitang gilas na kayo. Yun ang kailangan, diba? Para magkaroon kayo ng chance na magustuhan kayo at ma-hire kayo dahil hindi naman yun imposible. Yun nga lang, hindi 100% na sureball yun na i-hire kayo. Ganun ganun ang kalakaran Dito na ako sa company. 2,000 years later. Karaos na ng isa, 4 na lang. Uwi na naman tayo. Ito ng yelo Magkakaskas tayo ngayon guys. Nag-snow pala kagabi ng manipis. Buhay Canada, paglabas mo ng trabaho sa magdamag, magkakayod ka pa. Di pa natatapos dyan. Pag uwi sa bahay, magpapala pa. Ayos tong snow na to tingnan nyo, parang parang bula ng pinaglabhan. Ipang ko. Ayos. Ipal lang pala So yun nga, bali ulitin ko lang para malinaw. Yung company namin, hindi talaga siya nakakakuha ng mga temporary foreign workers from outside Canada. Hindi kasi sila nakakapagbigay ng LMIA. Kung alam niyo yung LMIA, ito yung napakahalagang dokumento na kailangan ng company bago siya makakuha ng foreign workers. Pero kung nandito kayo sa Canada at meron kayong valid work permit kagaya ng
open work permit kung asawa nyo ay estudyante, subukan nyo mag-apply. Wala namang mawawala, diba? Hindi naman masamang subukan. Nice guys. Ibig sabihin hindi masyado malamig kagabi. Kasi yung aking pangararo nalaglag. Mukha pala tipak ng yelo. Ngayon nga pala, no, dito sa Canada, bali-balita na medyo pahirapan ang paghahanap ng trabaho. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na rin yung temp agency. Anyways, dito naman kasi kung makapagtrabaho ka ng isang gabi, 2 gabi at hindi mo nagustuhan, pwede namang subok lang. Bahay na tayo. Wala. Hindi nag-snow dito kagaya sa amin sa trabaho. Mukhang maganda ang panahon dito. Ang kailangan kong gawin, hindi ako magpapala. Pero kailangan kong lagyan ng asin. Kasi medyo ano yung ice. Naapakan yung snow. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung makapasok yung maliit namin si Mab. Kasi kahapon masama ang pakiramdam. Pulang-pula yung mga tenga, yung mukha. Pula-pula. Tapos tinatanong namin, masakit daw ulo niya. Kaya nung pag-uwi namin, yun, pinagpahinga ko. Hindi ko sigurado kung makapasok yun ngayon. Yun, sabi ko na nga baka hindi makapasok Nararamdaman, sakit pa ulo. Mab, ano? Silat ka? Ka na munang pumasok. Pahinga ka na lang dito sa bahay, ha?